Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Morning. Muli tayo po'y nagkita-kita dito sa ating sambahan. At papasalamat tayo sa ating Panginoon dahil ginising niya tayong umaga upang muli siya at pasalamatan at sampayin. Dahil siya ang Diyos sa ating ikapagligtas at Diyos na mapagmahal. Puri ng Panginoon. Ihanda po natin ang ating mga puso't isipan sa pagsamba sa ating Diyos. Sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay, at sa pakikinig ng kanyang salita. Sa Diyos ang kapurihan at kaluwalhatian. Tumayo po tayong lahat para sa ating call to worship and opening. Psalm 30. I will extol you, O Lord, for you have drawn me up and have not let my foes rejoice over me. O Lord my God, I cried to you for help, and you have healed me. O Lord, you have brought up my soul from Sheol. You restored me to life from among those who go down to the pit. Sing praises to the Lord, O you, his saints, and give thanks to his holy name. For his anger is but for a moment, and his favor is for a lifetime. Weeping may tarry for the night, but joy comes with the morning. As for me, I say, in my prosperity, I shall never be moved. By your favor, O Lord. You made my mountains stand strong. You hid your face. I was dismayed. To you, O Lord, I cried, and to the Lord I fled for mercy. What profit is there in my death? If I go down to the pit, will the dust praise you? Will it tell you of your faithfulness here, O Lord, and be merciful to me? O Lord, be my helper. You have turned for me my mourning. You have loosed my sackcloth and clothed me with gladness, that my glory may sing your praise and not be silent. O Lord, I will give thanks to you forever. Tayo ay manalangin. O Diyos namin, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa buhay na patuloy mo ikakalob sa amin. Salamat din po sa biyaya na patuloy mong ibinibigay sa amin lana sa kaligtasan ng aming pamilya. Tunay nga, Panginoon, ikaw lamang ang aming tataas dahil napakabuti mo sa lahat at ikaw ang tumubos sa aming kasalanan. Dalangin namin, Panginoon, na sa araw na ito ay buksan mo po ang aming mga puso't isipan upang lubos namin kayong makilala at makita namin ang kagandahan at kaluwalhatian at kabalaran. Ama, salamat at tinawag niyo kami sa inyong mga anak. Nawa ang mga presensya maghari ngayong mga kapito. Tinataas namin po, Panginoon, ang mensahe sa umagang ito. Kaya, Panginoon, binabalik namin sa iyo matapos sa pagsamba sa matamis sa Panginoon Jesus. Amen. Ngayon po, inaanya ko po ang lahat upang umawit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon sa pangunan po ng ating kapatid na si AJ Alvaro. Sabay-sabay po natin taas ang pangalan ng ating Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Morning. Psalm 30 verses 1 to 5 says, I will extol you, O Lord, for you have drawn me up and have not let my foes rejoice over me.
O Lord my God, I cry to you for help, and you have healed me. O Lord, you have brought up my soul from Sheol. You restored me to life from among those who go down to the pit. Sing praises to the Lord, O you his saints, and give thanks to his holy name. For his anger is but for a moment, and his favor is for a lifetime. Weeping may tarry for the night, but joy comes with the morning. Ito ay awitin ng kagandahang loob ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Makikita natin na pinupuri ni Haring David ang Panginoon dahil hindi siya hinayaan ng Diyos ng papahamak. Noong maginhawa ang kanyang buhay, nagtiwala siya sa kanyang sarili at sinabi, "Kahit na kailan hindi ako matatalo." Bilang disiplina sa kanya, nagpadala ang Diyos ng karamdaman at mga kaaway. Dahil dito, natutong sumaklolo si Haring David sa Panginoon. Pinagaling siya ng Panginoon at niligtas ang kanyang buhay. Bilang tugon sa awa ng Diyos, hinikayat ni Haring David na ang lahat ay magpuri sa Diyos at siya'y pasalamatan. Tulad ng pagliligtas kay Haring David mula sa isang malubhang karamdaman at sa kanyang mga kaaway, pinakita ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na ipinadala niya ang kanyang anak na si Jesus upang pagilingin tayo sa isang malubhang sakit na ating kapapahamak. Dahil si Kristo ang umako ng bawat hampas para sa ating mga kasalanan, ang bintang ng lahat ng ating mga kasalanan ay binilang sa Kanya. Tayo ay napawalang sala at binilang na matuwid sa harapan ng Diyos, sapagkat ang Kanyang galit ay sandali lamang, ang Kanyang paglingap ay habang buhay. Ang ating kanubayan ay napalitan ng malaking kagalakang hindi maaagaw ni naman. Kaya mga kapatid, dali na tumawid at pagbigay ng mataas na papuri at pasasalamat sa ating Diyos ng mga baging na tagapagligtas. Let's sing by faith.
tayo sa ating pananalangin. Ipipit po natin ang ating mga mata at lalapit po tayo sa ating Panginoon. So, let's pray. Loving Heavenly Father, we thank you once again for another day that you have given us so we can worship you through songs and hymns. Thank you that through this we can also worship you through the listening of your word, through studying, by ministering to one another, and also through the ministry of giving and prayer. So we thank you, dear Lord, that for giving us this day so that we can rejoice in you, and be glad in you. Salamat din, Panginoon, for this past week that you have given us. Thank you for the gift of work so that we can see, Panginoon, yung fruits of our labor, and at the same time enjoy, Panginoon, the work of our hands. Bless you through them. We thank you that through the gift of work, we can also provide for our families. So we are grateful, Panginoon, that through these provisions, we are sustained. And once again, Panginoon, after a week of work, we are in your presence, being gathered by you, to bless you, worship you, and to express our joy. And so, dear Lord, we also come to you with humble hearts. We seek, O Lord, the blessings that Christ has earned for us, the blessings of forgiveness. And just as He has earned for us the forgiveness of our sins, so we pray, dear Lord, that you would cleanse us and restore us. May you purify us, dear Lord, with your word, granting us to remember the things that you have taught us, and that we would continue to walk in them. Lord, we pray that you would enable us to continue walking in faith. And even now, dear Lord, we pray that may you also continue to grant us to be good stewards of the ministry that you have placed in our hands. Salamat, Panginoon, that through this ministry we are able to proclaim the good news of our Lord Jesus Christ. Here and in places, dear Lord, you have put us in places where you have called us, to our families. Dear Lord, we pray that you would enable us to be faithful in preaching and teaching the good news to our loved ones, to our children, to our spouses, sa mga ibang kasama namin sa bahay. And at the same time, to the people you send our way, we pray, dear Lord, that we would also be a channel of blessing to them. Opening the door, dear Lord, to them so that they may enter your kingdom. That they would come to know you, bless your name. And just as, O Lord, you have given your apostles the commission to go into all the world and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them all the things that you have commanded them to do. So we pray, dear Lord, that we will be faithful as well as your people, as your church here in Marikina, while holding on to the promise that you would be with us even until the end of the age. O Lord, we pray that we would also be faithful in placing our families at your feet, pointing them to you, that they would grow up, that they would grow in the faith, coming to know you, and
walking in obedience as faithful children. Sure. And so we pray, dear Lord, that you would grant us to continue in the calling that you have given us and in the commands that Christ has left his people here. We thank you, dear Lord, that through this ministry we are also able to bear one another's burdens. We thank you that through the ministry of prayer we are able to remember one another. So, first and foremost, we pray also, dear Lord, for our country, the Philippines, sa aming mga leaders, both elected and appointed. And so we pray for wisdom, that they would be able to dispose of their duties with faithfulness and integrity. We pray, Panginoon, against corruption and abuse of authority, and that those who have abused their authority, Panginoon, will be held accountable. We ask, O Lord, that may you also grant us patience sa aming mga leaders. While we may not always agree sa mga decisions nila, we pray, O Lord, that you would also grant us contentment and peace. Especially, dear Lord, as we live each day, grant us to sleep soundly at night also, resting in the truth, dear Lord, that you are on your throne. You are seated above all powers, above all rulers and authorities, exercising your authority, Panginoon, over all things. And so we thank you, dear Lord, for this truth. That we creatures can depend on you. That you know all things. And that you have power over all things. Dear Lord, we also pray for our brothers and sisters who continue to preach the gospel in the halls of government. We pray that they would, as their ministry also flourishes, we pray that the principles of your word would be seen in how our government officials also conduct yung kanilang mga day-to-day activities at saka mga transactions. We ask, O Lord, that may you also grant, Panginoon, that these ministries, O Lord, would grow so that more would come to know you. Bless your name. O Lord, we also come to you with our personal concerns. We are thankful, dear Lord, for your provisions upon us. We thank you for food, for clothing, for shelter and transportation so that we can get from one place to another and accomplish, Panginoon, yung mga commitments and priorities that we have made. And so we ask, dear Lord, that may you help us, Panginoon, to fulfill these, especially as we look forward to this coming week. Sa aming mga transactions, we pray, dear Lord, that you would bless us. At may mga kakausapin kami, we pray na maging maayos din, Panginoon, yung mga magiging discussions. O Lord, we pray for those of us na who have commitments at saka mga schedules na kailangang ayusin. We pray for Ate Rose sa kanyang 1-week training sa PSA. And because she will be staying there for 7 days, we pray, O Lord, that you would grant her the wisdom needed para i-manage, Panginoon, yung kanyang schedules and priorities. May you help us to honor her commitments. And this will be starting on June 30 to July 6. We pray, dear Lord, that you would
help her sa pag-ayos o pag-organize, dear Lord, ng kanyang mga schedules. Dear Lord, we also pray for those of us na meron ding mga plans, Panginoon, in putting up mga small businesses. We praise and thank you, dear Lord, for the approval also ng application ni Ate Wilinda para sa tulong pangkabuhayan ng DOLE. And so as she plans, Panginoon, and her family for in setting up yung kanilang negosyo, we ask, dear Lord, that you would grant them wisdom also in how to operate this and how to grow the business also. Just as you provide, so we pray, dear Lord, that you would grant us the hands to grow the things that you have placed in our hands. Grant us to be faithful stewards, Panginoon, in the small things that you have given us. O Lord, we pray also sa aming church, even as we continue to plan and discuss yung pag-transfer sa new location. We pray that maybe also may grant us wisdom and the necessary resources so that we can have a seamless transfer, Panginoon, from here papunta sa Concepcion Subdivision. We are thankful, dear Lord, for the blessings that you have given your people here. And so we ask, dear Lord, that may you also grant us now hearts that are teachable, hearts that are open to your direction, and to learning from you. We pray, dear Lord, that as the ministry changes, and we pray, dear Lord, that you would help us follow you in the direction that you would place us in. Dear Lord, we pray that you would also may you also grant yung approval doon sa project ni na Kuya Renato na matuloy yung kanilang glass and aluminum project sa Blumentritt in Manila. Kung merong mga requirements, we pray na maipasa nila ito, and at the same time, may you also provide for them para maitawid, Panginoon, yung mga everything that is necessary, Panginoon, para makapag-start ang project at ma-accomplish ito, dear Lord, in the given time required para sa kanila. Dear Lord, we also pray for those of us who are sick and recovering also. We pray for Mami sa kanyang pain, sa kanyang bibig at sa mga paa. We ask for healing and that you would grant her strength also. We pray for Jovi also, Panginoon, sa kanyang recovery from her ear and throat allergy or infection. We thank you, dear Lord, sa pag-respond niya sa mga meds. And so we pray na magpatuloy, Panginoon, na mag-respond ang kanyang katawan, Panginoon, sa kanyang mga prescriptions. We also thank you, dear Lord, for the development sa physical condition ni Danny Castro. We pray na magtuloy-tuloy na po, Panginoon, ang kanyang kagalingan at matuloy, Panginoon, yung kanyang sugat, and then so that the doctors can continue, Panginoon, sa kanyang treatment plan. We pray that may you also provide for them yung resources needed para makapagpatuloy sa kanyang treatment also. Dear Lord, we also ask for strength and guidance para sa family ni Ate Nancy in Australia. We pray, dear Lord, that may you grant them also wisdom, and that they would come to know you even as you provide for them and guide them. We pray, dear Lord, that you would open their eyes to the truth and that they would learn to know you and bless your name. We also pray, dear Lord, for Noel, yung kapatid ni Jovi na nasa Saudi ngayon. We ask for safety at ganun din, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay na nasa abroad. We pray for safety sa kanila. But especially for those of our loved ones na nasa Middle East, who are caught between, Panginoon, sa ongoing war between Israel at saka Iran.
We pray, dear Lord, for your protection to be upon them and that you would guide them to safety. We pray, dear Lord, you can see, Panginoon, our concern for them, but you know all things, and so we entrust them to you and ask, Panginoon, that you would keep them in your hands. If needed, Panginoon, may you safely also guide them back, Panginoon, here in the Philippines so that they would be with their families. And so we thank you, Panginoon, for these concerns, that through this ministry we are able to bear one another's burdens. As we approach you now, dear Lord, in the study of your word, grant us to see your beauty and majesty and all your excellencies, dear Lord, so that we would bow down in your presence. And at the same time, dear Lord, we ask that you would not only open our eyes to the truth, but you would also open our ears so that we would hear our Savior's call and respond to him. And that as you speak to us, dear Lord, in the study of your word, we pray that you would change us and we would be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay dadakon po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula po sa Romans 2 verses 6 to 11 sa panguna po ng ating kapatid na Jonathan Ranks. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Romans 2 verses 6 to 11 says, He will render to each one according to his works, to those who by patience and well-doing seek for glory and honor and immortality. He will give eternal life, but for those who are self-seeking and do not obey the truth, but obey unrighteousness, there will be wrath and fury. There will be tribulation and distress for every human being who does evil, the Jew first and also the Greek, but glory and honor and peace for everyone who does good, the Jew first and also the Greek, for God shows no partiality. This is the word of the Lord. Praise be to God. Ang salita ng Diyos ay katotohanan at ito ay kanyang kinasiya. Nagtutuloy ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos. At ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat mananampalataya. Sinasalita nito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay sa nag-iisang Diyos. Ayon po yan sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Ngayon po ay hatid sa atin ng ating pastor, Pastor Raymond Benzer, ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa Romans chapter 2 verses 6 to 11. Nawa ang banal na Espiritu ng Diyos, siya ang kumilos at tumulong sa atin sa araw na ito upang makita natin ang kagandahan at kadakilaan ng kanyang salita, ang ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Morning. Morning. Okay. So, nandito pa rin po tayo sa ating pag-aaral ng Romans chapter 2 verses 6 to 11. This time naman po, hayaan niyo pong basahin ko po ang ating passage sa Tagalog para sa ating karagdagang paalaman. So, buksan po natin ang ating mga Bibles sa Romans chapter 2 verses 6 to 11. Romans chapter 2 verses 6 to 11. Sandali lang po. Pinig ko lang yung salamin ko.
Romans 2 verses 6 to 11 at ganito po ang sinasabi na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kalwalhatian at puri at ng di pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan. Tatakwat ang sa mga palaaway at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkos nagsisisunod sa kalikuan, ay ang kagalitan at kapuotan. Kapighatian at kahapisan ng sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama. Ng Hudyo una-una at gayon din ng Griego. Tatakwat kalwalhatian at karangalan at kapayapaan ng sa bawat taong gumagawa ng mabuti sa Hudyo ang unang-una at gayon din sa Griego, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Ito po ang salita ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Sino po sa atin ang narinig na ang mga salitang only God can judge me? Malamang narinig na natin to sa ating mga kaibigan o mga kakilala. At sinasabi nila ito sa atin kapag nasasaway sila. Only God can judge me. Sasabihin nila. Ang ibig lang nilang sabihin ay ayaw nilang na pinakikialaman po sila sa kanilang mga kasalanang ginagawa. And therefore, as far as we're concerned, dahil narinig natin yun o sinabi yun sa ating mga muka, huwag na tayong, kumbaga, ang ibig lang nilang sabihin, huwag na tayong mag-aaksaya ng panahon sa pagpayo sa kanila o pagmamalasakit sa kanila. Kasi desidido sila na ituloy ang kanilang kasamaan. At kahit gaano pa kabuti ang ating intentions para sa kanila, ang tingin nila sa ating mga intentions, sa ating mga payo, ay panghuhusga. Kaya ganun ang sinasabi nila. Ang ganitong mga salita po, at kasama na rin po yung konsepto, yung kaisipan, or yung mindset na kaakibat nitong mga salitang only God can judge me, bagamat laganap po sa panahon natin, ay hindi po biblical. Wala po sa mga apostol at mga writers ng aklat ng Biblia or ng Scripture ang gumamit ng ganitong konsepto. Although alam nila na darating po ang araw ng paghuhukom, hindi sila nangahas na gamitin ang pangalan ng Diyos para magpatuloy sila sa kanilang mga layaw at pagnanasa. Mahalagang pag-aralan ang araw ng paghuhukom. Sapagkat mayroong sinasabi ang Scripture kung ano po ang sukatan ng Diyos sa paghatol sa atin. Especially sa mga tagasunod ni Kristo. Na dapat nakikita sa ating pamumuhay. Kumbaga parang katulad rin sa trabaho na ini-evaluate tayo after a certain period. Na tawa ako dahil 3 weeks ago, I think, meron silang performance evaluation dito sa worship team. At ang ini-evaluate ay si Buknay. So, ewan ko kung itutuloy din nila yung sa ibang members ng worship team. Pero, katulad sa trabaho, merong performance evaluation. At sa performance evaluation, merong mga metrics. May mga sukatan. Para malaman kung ikaw ba ay nasusundan mo ba yung pamantayan? Hindi. Ganon din sa kahatulan. Sa araw ng paghuhukom, may binigay ang Scriptures kung ano ang sukatan. At dapat or nararapat na nakikita sa buhay ng isang mananampalataya. Sabi nga po ni Apostol Pablo sa Romans chapter 2 verses 6 to 7, God will render to each person according to his deeds. To those who by perseverance in doing good seek for glory and honor and immortality, eternal life. And so brothers, sisters, and friends, sa umagang ito, sa pag-aaral po natin ang salita ng Diyos, nawa ma-appreciate po natin ang katuwiran ng Diyos para sa ating katubusan at sa kahatulan din po ng buong sangkatauhan. At sa pagbukas niya sa ating mga mata upang makilala siya, panalangin ko na makita natin ang ating aliw at lakas sa kagandahang loob niya sa atin
upang makatugon tayo ng maayos sa pagsamba sa harapan ng Diyos habang nabubuhay po tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. So these past few weeks, pinag-aaralan po natin yung nature ng judgment ng Diyos sa Romans chapter 2 verses 6 to 11. Pinahayag ni Apostol Pablo sa mga kausap niya na Jewish and Gentile Christians in Rome na lahat po tayo haharap sa Diyos. Hindi lamang non-believers ang haharap sa Diyos. Pati ang mga nakakilala sa Diyos ay haharap sa Kanya. Walang pinagkaiba ang Hudyo sa Gentil. Lahat po tayo nagkasala sa harapan ng Diyos and therefore we are required na kumarap sa Kanya. Ang batayan ng Diyos sa pag-evaluate ay hindi ayon sa pagiging religyoso natin o sa pagiging marunong natin sa buhay o sa pagiging kabilang sa lahi ni Abraham o anumang lahi pa. Hindi. Sabi ni Apostol Pablo, hahatulan tayo ng Diyos ayon sa ating mga gawa. Ito ang nagpapatotoo na ang tao ay nasa tamang katayuan sa harapan po ng Diyos. So sa araw ng paghuhukom, either kabilang tayo sa mga nagsisipagtiyaga sa paggawa ng mabuti o doon tayo kabilang sa mga nagsisitalima sa kanilang mga kalikuan. We need to understand kung ano ang metrics o nire-require ng Panginoon na makita niya sa araw na yon. So in our passage today, as in last week, we will continue to ask itong ating passage, how do we know that a person is in right standing before God? And what is his destiny on the day of judgment? How do we know that a person is in right standing before God and what is his destiny on the day of judgment? Paano natin malalaman ang isang tao ay nasa tamang katayuan sa harap ng Diyos at ano ang kanyang kapalaran sa araw ng paghuhukom? Dito sa ating passage, as we now approach itong verse 7 and 8, pagkatapos po ibigay ni Apostol Pablo ang pamantayan ng Diyos sa paghatol, nilarawan niya ngayon ang mga uri ng tao na haharap sa Diyos at ang kanilang kahihinatnan. Sa verses 7 to 8, ganito po ang sinasabi. So, buksan natin ang ating mga Bible sa Romans chapter 2, verses 7 and 8, at ganito po ang sinasabi. To those who by perseverance in doing good seek for glory and honor and immortality, eternal life. But to those who are selfishly ambitious and do not obey the truth but obey unrighteousness, wrath and indignation. So, this is just parang part 3 ng ating pinag-aaralan. At dito sa ating passage, may dalawang uri ng tao na binabanggit si Apostol Pablo na haharap sa Diyos sa araw ng paghuhukom. Ang unang uri ay nasa verse 7, sila yung mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa. They persevere in doing good. And this good is not defined by us. This good is God's standard of good. It is His definition of good. Siya yung nagsasabi kung ano yung good because this is His metric. Verse 8. Verse 8, mababasa natin dyan, sila yung mga selfishly ambitious. They do not obey the truth, but obey unrighteousness. Therefore, sila yung mga opposites ng mga nagpo-persevere in doing good. Sa umagang ito po, ang magiging focus po naman natin ay yung mga unang nabanggit ng mga tao at ang kanilang kapalaran. Sabi ng Apostol Pablo sa verse 7, to those who by perseverance in doing good. Ang salitang perseverance or persistence dito ay natutulad daw sa isang tapat na sundalo na handa sa pakikipaglaban, handa na ipagtanggol ang kanyang bayan, binibigay ang kanyang lahat at lumalaban hanggang katapusan. Yun yung ibig sabihin ng persistence. At alam naman natin kung gaano kahirap ang buhay ng isang sundalo. Kung naranasan natin ang ROTC, kung nakapag-COCC tayo, nakapag-CAT tayo, alam natin, natikman natin kung gaano kahirap yung disiplina at buhay at paghahanda
para sa ganung klaseng mga kondisyon. And so, ang taong ito, those who persevere in doing good, ang taong ito ay hindi nagsasawa kahit nahihirapan. Kahit inuusig siya. Kahit alam niya na ang kanyang katapusan ay kamatayan. Hindi siya tumitigil sa paggawa ng mabuti. Tapat siyang nagpapatuloy sa mabubuting gawa. Pinag-aaralan niya, pinaninindigan niya ang katotohanan ng salita ng Diyos, at pinakikita sa pamamagitan ng mabubuting gawa sa kanyang pamumuhay. It is a God-focused pattern of life, sabi ng isang scholar. It is a pattern of life. God-focused pattern of life. Now, napag-aralan po natin na ang ating mga gawa ay bunga po ng ating pananampalataya o pinaniniwalaan. Uulitin ko po, ang ating mga gawa ay bunga po ng ating pananampalataya o pinaniniwalaan. Sabi nga ng mga scholars. And maririnig natin ito pa ulit-ulit, especially sa Bible school. At pag pinag-aaral, meron tayong background sa biblical studies. Ang sinasabi nga nila, right teaching results in right living or right application. Wrong teaching results in wrong application or wrong living. In other words, ang ating pamumuhay ay informed ng ating pinaniniwalaan. It is informed by our faith. So, because our belief informs our actions now are proof. They are witnesses that we are in right standing before God. Sila yung nagpapatotoo. Yung mga gawa natin ang nagpapatotoo na nakakilala tayo sa Panginoon. Nagpapatotoo ito na binago tayo at tinuring na matuwid sa harapan ng Diyos. Pagkatapos sabihin ni Apostol Pablo, to those who by perseverance in doing good, dagdag niya, seek for glory and honor and immortality. Ang salitang seek dito, o sa Tagalog, sa ibang Tagalog versions naghahangad, at sa iba, naghahanap, ay nasa present active participle tense. Ibig sabihin, nagpapatuloy ito. Or continuous ang action. Continuous ang paghahangad ng taong ito. Hindi siya naghahangad ng blessings ng Panginoon na one time lang. Buong buhay niya ito, hanggang kamatayan, ito ang kanyang hinahanap. And so, pag binasa natin ito, he continually seeks for glory and honor and immortality. Ang itong tinutukoy ni Apostol Pablo na seeking for glory and honor and immortality ay description po ng kanilang attitude. Ito ang kanilang commitment ng mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa. Ang kanilang mga gawa, yung kanilang mga mabubuting gawa ay nakaugat ngayon doon sa paghahangad nila ng karangalan, ng kadakilaan at kawalang kamatayan. And all these three, itong blessings of glory, of honor, and immortality, these are future blessings na binibigay ng Panginoon. These do not belong to this present age, but these are promised blessings that belong to the future age. So kahit pinahihirapan sila ng mundo, at kahit nahihirapan sila, hindi sila tumitigil sa paggawa ng mabuti sapagkat pinanghahawakan nila ang pangako ng Panginoon. Nagtitiwala sila sa Kanya. Natutuparin niya ang Kanyang commitment, ang Kanyang covenant sa kanila. These covenant blessings are part of that commitment. Their persistence in doing good stems not from their confidence in their ability. Hindi sila nakadepende sa abilidad nila, kundi sa abilidad ng Diyos. Natuparin ang Kanyang pangako. And their hope is not in human ambition. Hindi katulad nung pinag-aralan natin last week, selfishly ambitious sila. Kaya, although mukhang nagtatawag sila na makibaka, makiisa, pero sa totoo, ang kalooban nila ay
puro tungkol lang sa sarili nila. Pero itong mga taong ito, dahil pinanghahawakan nila ang pangako ng Panginoon, para sa kanila, ang hope nila ay wala sa human ambition or ability or achievement. It is all about God's achievement to bring about His promises. Itong promise ng glory, ng honor, and immortality. Ngayon, kung ang mga ayaw sumunod sa katotohanan ay nakatutok naman sa kanilang mga sarili, itong mga tao ay nakatutok sa Diyos. Kaya nga sila tinatawag na tapat din. Ito yung katangian nila. Sumusunod sila hindi sa kanilang kalooban, kundi sa Panginoon. Ngayon, mga kapatid at kaibigan, ang tunay na nakakilala, tagasunod ni Kristo, ay nagpapatuloy sa mga ganitong bagay. Hindi siya yung kwento-kwento lang na ganito ako dati pero so ano nangyari sa iyo ngayon? May mga maririnig tayong ganyan, dati ganito ako, dati nakakilala ako, so minsan napapaisip ako, so anong value niyan? Dati ganyan ka, so ano ka ngayon? May paglago ba? O wala na? Wala nang paglago? Ang tunay na nakakilala at tagasunod ni Kristo ay nagpapatuloy sa mga ganitong bagay. Sabi dyan ni Apostol Pablo, nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa dahil hangad nila ang mga pangako at pagpapala ng karangalan, ng kadakilaan, at kawalang kamatayan mula sa Diyos. Yan ang magiging panukat niya sa atin sa araw ng paghuhukom. Yun yung metric. Sabi nga, di ba? He will judge us according to our works. At ano raw ang kanilang kapalaran? Ano ang pagkakaloob sa kanila ng Diyos? Sabi ni Pablo sa verse 7b, to those who by perseverance in doing good seek for glory and honor and immortality, ang bibigay niya, eternal life. Kung sa mga palaaway at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, ang ibibigay ng Diyos ay kanyang galit at puot. Yun yung bubuhos niya sa kanila. In other words, parang pwede natin sabihin walang hanggang pagpapahirap sa kanila. Walang hanggang kahilan. Sa mga tapat at nagsisipagtiyaga sa paggawa ng mabuti, ang gantimpala niya sa kanila ay buhay na walang hanggan. Kung mayroon po tayong dapat na maintindihan ukol sa buhay na walang hanggan, ito ang unang prinsipyo. Diyos ang nagbibigay nito. Siya ang nagkakaloob nito. Eternal life is from God and He gives this not because we deserve it. Wala tayong deserve na mabuti actually dahil sa ating kasalanan. But in His grace, He gives it. And in His grace, He gives it abundantly. At sa oras na humarap sila sa Diyos, ano kaya ang kanilang mararanasan? Verses 9 to 10. Sabi dyan, there will be tribulation and distress for every soul of man who does evil, of the Jew first, and also of the Greek. But glory and honor and peace to everyone who does good, to the Jew first and also to the Greek. Dalawang experiences ng judgment ang nakikita natin sa verses 9 and 10. Just as there are two kinds of people na haharap sa harapan ng Diyos, there are also two experiences ng judgment. Sa verse 9, ito, makikita natin, sabi dyan, ito yung para sa mga nagsisisunod sa kalikuan. Sabi dyan, kapighatian, yun yung magiging experience nila. Kapighatian at kakapisan ang sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama. Ng Hudyo, una-una, at gayon din ang Griego. Para naman po sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa, makikita natin sa verse 10, ang ipagkakaloob sa kanila ng Diyos ay kalwalhatian at karangalan at kapayapaan sa bawat taong gumagawa ng mabuting. Sabi ni Apostol Pablo sa verse 10, in contrast doon sa mararanasan ng mga masasama,
but glory and honor and peace to everyone who does good, to the Jew first and also to the Greek. Siguro naiisip po natin, ay pastor, bakit ganon? Parang may pagkakaiba yung expectation ng nagsisipaggawa ng mabuti o nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti versus doon sa magiging reward na experience ng Diyos. For example, ang expectation ng nagsisipaggawa ng mabuti, pag tinignan natin ang verse 7, sabi doon, glory and honor and immortality ang kanilang hinahanap-hanap, ang kanilang hinahangad. Pero, ang ibibigay ng Diyos sa kanila ay glory, honor, and peace. Bakit peace ang ginamit imbis na immortality? Ganito po yan. Ang hinahangad ng mga tapat sa Panginoon ay glory, honor, and immortality. Or, pag sinabi natin immortality, ay ito yung never-ending existence. Never-ending life. Walang kapahamakan. Walang katapusan. At ano ang pagkakalam sa kanila? Anong bibigay sa kanila ng Diyos? Thank you. At ano ang ipagkakaloob sa kanila ng Diyos? Sabi dyan, eternal life. It is a life in the age to come. Pero kailangan po nating maintindihan na ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang buhay na naka-quantify in terms of days and years. Pag sabi natin naka-quantify, at sabi natin eternity, is it just 100 years? Is it just 1,000 years? 10,000 years? 1 million years? Pag sabing eternity, hindi mo mabibilang. It goes on and on and on. Walang katapusan. Ang eternal life sa Bible ay pwedeng ilarawan sa dalawa. It can refer to never-ending life, a life that never ends, or it can also refer to quality of life compared sa quality ng buhay natin ngayon. Sa uri ng buhay. Kasama po sa eternal life ang pag-experience po ng kalwalhatian sa harapan ng Diyos at kapurihan sa piling niya, in which we will receive recognition sa harapan niya. Ipapakilala niya tayo sa buong mundo na sila ang aking mga tagasunod, sila ang mga tinatawag na tapat. At the same time, kasama rin doon sa experience ng eternal life, ang walang hanggang kapayapaan na hindi naranasan ni numan sa panahon natin at sa mga lumipas na panahon sa mundong ito. Ito ay panahon na magkasama ang Diyos at tao sa walang hanggan, sapagkat wala na po yung kasalanan, wala ng mga sakit, wala ng kaaway at wala na rin ang kamatayan. Ganyan ang walang hanggang kapayapaan. Hindi lang siya internal or spiritual, it also refers to yung external conditions. And best of all, itong kapayapaan ito ay permanent. Ganyan ang inilaan ng Diyos para sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Pagkatapos ibigay ni Pablo ang experience of eternal life, dinugtong niya to the Jew first and also to the Greek. At tulad rin sa verse 9. Kailangan po nating maintindihan na ang attitude ng mga kausap ngayon ni Apostol Pablo na mga Hudyo ay ganito. Kami lang naman kami ang pinapabura ng Diyos. Kami ang nakatanggap ng kanyang tipan. Sa amin siya unang nagpahayag. Kami ang kabilang kay Amang Abraham. Sa amin binigay ang kautusan. So, kami ang pinapaboran. In other words, ganito ngayon ang konsekwensya sa buhay nila.
kahit alipustahin nila at apihin ang kanilang kapwa na hindi Hudyo, okay lang. Hindi sila mapapahamak at hindi sila huhusgahan ng Diyos. Kahit mamuhay sila na pawang mga mapagpaimbabaw at hindi sila makitaan ng mabubuting gawa sa attitudes nila, okay lang daw. May biyaya ang Diyos sa ikaniligtas nila basta hindi sila mahulog sa idolatry at hindi sila tumalikod sa Panginoon. So okay lang na gumawa ng masama. Wala itong pinagkaiba sa attitudes ng mga ibang Kristiyano ngayon. Pinatawad na ako ni Kristo. Ako ay pinatawad dahil siya ay namatay para sa akin. Therefore, ang conclusion niya, patuloy akong gagawa. Dating gawi. Tuloy-tuloy lang ako sa aking kasalanan. Walang pinagkaiba yan sa attitude ng mga Hudyo nung sinulat ito ni Apostol Pablo. And therefore, pag tinignan natin, malaking kalokohan ito. Ang ganitong klase pag-iisip. Noong unang panahon, sinasabi na ni Pablo, kalokohan yan. At hanggang ngayon, it still applies. Yung ganitong klaseng attitude, at malaking kalokohan ito. Dahil parang sinabi mo na rin na okay lang sa Diyos na sirain mo ang kanyang kautusan. Na gamitin mo ang kanyang pangalan at sasabihin mo na Kristiyano ka, pero malaki kang katikisuran sa mga kapatid dahil kung saan mo ginagamit ang pangalan ni Kristo, hindi ka naman karapat dapat para sa kanyang pangalan. Patuloy kang gumagawa ng masama sa iyong kapwa, malaki kang pasiraan sa pangalan ng Diyos. At ano ang dahilan mo? Katulad ng mga Hudyo na sinasabi nila, anak naman ako ni Abraham. Ikaw ang sinasabi mo, namatay para sa akin si Kristo, tinanggap ko siya. Nonsense. Kahit Hudyo ka, kahit physically ay kabilang ka sa lahi ni Abraham, kahit ikaw pa ang pinaka-religious, kahit ikaw ang pinaka-marunong at pinaka-nakakaalam ng inyong kasaysayan ng pananampalataya, ang bagay na ito ang hindi makakapagpatakas sa iyo sa kahatulan. Dadaan ka pa rin sa kahatulan at mananagot tayo lahat sa Diyos. To the Jew first and then to the Gentile. Dahil nagkasala, lahat tayo sa laban sa Diyos. Dahil alam mo ang mga bagay na ito, ngayon dahil alam natin, ang bawat isa sa atin at magiging, I will be straightforward with you. Dahil alam mo ang bagay na ito, dahil alam mo ang biyaya ng Diyos, at alam mo ang kanyang katuwiran, mas mabigat ngayon ang pananagutan mo sa kanyang harapan. Uulitin ko po from last week. God's revelation requires man's response. God was gracious in revealing Himself in history. His revelation now requires our response. And this makes us accountable sa Kanya. Mananagot tayo sa ginawa natin sa Kanyang kapahayagan. And on that day, He will give us what we truly deserve. Why? Verse 11. Sabi dyan, there is no respect of persons with God. So balikan lang po natin yung ating thesis. How do we know that a person is in right standing before God? Answer. A man is in right standing before God because his response to God's grace is believing in God's ability to give him a future. His response to God's grace is believing in God's ability to give him a future. Or pwede rin sabihin, his response to God's grace is trusting in God's ability to give him a future. He displays this confidence. Paano niya pinapakita itong kanyang pananampalataya o pananalig? He displays this confidence by persevering in doing good. In other words, from that belief, from that faith, lumalabas ngayon ito. Lumalabas ngayon ito, nagpapakita sa pamamagitan ng kanyang pagtitiyaga sa mabubuting gawa. Nalalaman natin na ang isang tao ay nasa tamang katayuan sa harapan ng Diyos dahil ang tugon niya sa biyaya po ng Diyos ay pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na bigyan siya ng kinabukasan sa walang hanggan.
Pinapakita niya ang kanyang pananalig sa pamamagitan ng pagtitiyaga at pagpupursige sa paggawa ng mabuti. And what is his destiny on the day of judgment? At ano naman ang kanyang kapalaran sa araw ng paghukom? Answer, eternal life, of which he shall experience glory, honor, and peace. Eternal life, of which he shall experience glory, honor, and peace. Buhay na walang hanggan ang inilaan ng Diyos para sa kanya. Dahil sa kung saan makakaranas siya rather ng walang hanggang kalwalhatian, karangalan sa presensya ng Diyos at walang hanggang kapayapaan sa kanyang mga araw. Mga kapatid at kaibigan, ang ganitong buhay, ang buhay na walang hanggan, sabi ko kanina, ay pinagkaloob hindi dahil deserve natin o dahil sa ating mga gawa o dahil marunong tayo, dahil maabilidad tayo. Kung tutuusin, ang deserve nating lahat, ang deserve ng bawat isa sa atin, dahil lahat tayo ay pinanganak kay Adan, lahat po tayo ay under sa kasalanan, sa kapangyarihan ng kasalanan. And therefore, ang deserve po natin ay kahatulan. At walang hanggang pagpapahirap at puot ng Diyos. Yun ang deserve natin. Yun ang sapat para sa atin. Ngunit nung lugmok tayo sa ating mga kasalanan, anong ginawa ng Diyos? Sa kanyang kabutihang loob, sa kanyang biyaya, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Hindi siya nagkasala, pero siya ay namatay. Upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapawalang sala tayo. At noong tayo ay mga kaaway ng Diyos, anong ginawa ni Kristo? Pinakipagkasundo niya tayo sa kanyang Ama upang maranasan natin ang pagsasama at kapayapaang walang katapusan. Napakabuti ng Diyos. At dahil nakamit ni Kristo para sa atin ang mga pagpapalang ito, let us now take comfort and strength, mga kapatid, in the truth that God is the giver of good things. Because He is the giver of good things, how should we now live? Gamitin natin ang mga panahon at mga araw na binigay niya sa atin upang makilala siya. Gamitin natin ang mga pagkakataon, ang mga pinagkaloob, yung mga iba't ibang klase ng mga blessings, whether this be physical, financial, and even spiritual, para makilala siya. Gamitin natin ang 70, 80, 90 years ng ating buhay ngayon para sumunod at maglingkod sa Kanya. Pahalagahan natin ang Kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng paggawa ng mabuti. May pinost ako kahapon sa Facebook habang binabasa ko po yung sermon ni Charles Spurgeon. Si Charles Spurgeon po ay isang pastor, British pastor po siya. And nabuhay siya noong 19th century. He has the title of the Prince of Preachers din. Sa kanyang sermon na pinamagatang A Consistent Walk for Time to Come, ganito po ang kanyang sinabi. Kumbaga parang ito yung quiet time ko or devotion. At ito yung nakuha ko sa kanya. Sabi niya sa kanyang sermon, A Consistent Walk for Time to Come. Tinagalog ko na lang. Sabi niya, hindi ba tinanggap mo si Kristo bilang iyong buhay at lahat? Kung gayon, patuloy mong kunin siya bilang iyong lahat. Ang tunay na paraan para mabuhay ang isang Kristiyano ay ang mabuhay na nakaasang buo kay Kristo. Ang pamumuhay ayon sa ating mga karanasan at damdamin ay anyo ng buhay na patungo sa kamatayan. Totoo na ang mga Kristiyano ay may mga karanasan at mayroon tayong mga damdamin. Ngunit kung alam nila ang katotohanan, kung alam natin ang katotohanan, hindi sila kailanman aasa sa mga bagay na ito, kundi kay Kristo lamang. Kay Kristo lamang. So sa araw ng paghuhukom, lahat tayo haharap sa Diyos. At doon malalaman kung kabilang tayo sa mga nagsisipagtiyaga sa
paggawa ng mabuti, o doon tayo sa mga nagsisitalima sa kanilang mga kalikuan. Para doon sa mga nagtataas ng kanilang mga sarili at sumusunod sa kanilang kalikuan, matinding galit at puot ng Diyos ang naghihintay sa kanila dahil wala sila sa tamang katayuan sa harapan ng Diyos. To the Jew first, and then to the Gentile. Doon naman sa mga naghahangad ng karangalan, kapurihan at kawalang kamatayan, buhay na walang hanggan ang inilaan niya para sa kanila dahil sila ang hindi tumitigil sa paggawa ng mabuti na nagpapatunay na nasa tamang kalagayan sila sa harapan ng Diyos. Of course, to the Jew first, then to the Gentile. Makakaasa po tayo na ang katarungan at hatol ay magiging patas sa araw na yaon, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. These are God's rewards on the day of judgment to those who by perseverance in doing good. Isapuso natin ang mga bagay na ito at iukol natin ang ating sarili sa matuwid at dakilang Panginoon. Tayo na lang. Oh Lord, we thank you for your word. We thank you for your correction, for your comfort and strength also. Salamat Panginoon dahil through your correction, we are able to also adjust our way of thinking, adjust our mindset, adjust our belief systems, our worldview. And because of your word, we can walk, dear Lord, continue walking the narrow path. And in doing so, move forward in faith. Dear Lord, we pray that you would grant us the strength also to continue. No matter how hard the road may be. In your word, you have said that there are many tribulations that we will face. But you would want us, dear Lord, to persevere in doing good until the end. So we pray, dear Lord, that your Spirit would enable us, would empower us to do so. Even now, dear Lord, we pray that you would place in our hearts yung lagay niyo po sa aming mga puso, O Diyos, ang pag-asa, ang kagalakan, ang excitement, O Lord, sa inyong pagbabalik. For we know, dear Lord, that even as we seek the blessings of glory, honor, and immortality, we seek you, the giver of good things, the God who makes promises and fulfills his promises, the God who is faithful, even though we haven't been faithful. But in your grace, dear Lord, you have forgiven us our sins, just as we have, O Lord, just as Christ, whose work on the cross has earned it for us. You have poured out, dear Lord, your blessings of forgiveness for your people. And so we pray, dear Lord, that we would walk according to the truth of your word, according to the good news that we have received. We would walk worthy
these things. And in so doing, we pray that as we are judged according to our works, may we be found faithful. O Lord, we yearn to hear your commendation. Well done, thou good and faithful servant. Enter into the joy of your master. And so we pray, dear Lord, that as you enable us to persevere until the end, so may your Spirit preserve us until the end. And that we would see your face. That we would bless you forever and ever. So we thank you, dear Lord, for the word as it restores us and enables us to walk by faith. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay takot po tayo sa tithes and offering. We want you to know, brothers and brothers, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia. For in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. For they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means of their own accord, begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints. And this, not as we expected, but they gave themselves first to the Lord and then by the will of God to us. Accordingly, we urge Titus that as he had started, so he should complete among you this act of grace. But as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all earnestness, and in our love for you, see that you excel in this act of grace also. I say this not as a command, but to prove by the earnestness of others that your love also is genuine. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich yet, for your sake he became poor, so that you by his poverty might become rich. Tumayo po tayo lahat upang maraming pagpapuri sa Diyos. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise for
O Lord, kami pinagpapasalamat sa mga pagpapala at biyaya na iyong ibinibigay sa amin araw-araw. Salamat sa gabay at patubay at kaligtasan na ibinibigay mo sa aming Panginoon. Lord, salamat din sa wisdom and knowledge upang mapag-aralan, mapagbulay-bulayan ng iyong salita at mensahe ng Diyos sa kanang Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na ito ay mapaisamuhay ng bawat isa at maibagi ko sa mga hindi pa nakakarinig ng salita. Salamat din, Panginoon, sa biyaya na ibinigay ng bawat isa at ito po ay aming maggamit sa pangangailangan ng aming iglesia. Tunay nga, Panginoon, na ito po ang nagpo-provide ng lahat. Kaya, Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa mga ganito sa matamis na Panginoon Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Mag-isip po tayo na at para po sa closing benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith, to the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen. God bless you.